May mga pusong itinadhana pero pinaglayo ng panahon. Ngunit paano kung ang pag-ibig na iniwasan noon ay siyang babalik sa tamang oras? Sa ilalim ng punong mangga nagsimula ang lahat. Mga tawanan, tampuhan at lihim na damdaming hindi masabi. Ngayon, matapos ang dekada ng paghihiwalay, isang muling pagkikita ang magbubukasang nakaraang hindi nawala, kundi matagal lang naghintay. Ito ang kwento ng isang pag-ibig na hindi kumupas, hindi naglaho, isang pag-ibig na hindi kailanman nawala. Magkababata sina Marco at Leia at matalik na magkaibigan. Lumaki sila sa parehong baryo kung saan ang bawat kalsada ay puno ng mga alaala magkasama sila. Si Marco ang masayahing binata na laging nagbibigay ng lakas ng loob kay Leia. Samantalang si Leia, ang tahimik at masinop na dalaga na madalas nagtuturo kay Marco ng tamang desisyon sa buhay. Marco, nasaan si Leia? Wika ng ina ni Leia, si Aling Ising. Nandun po! Kasama nila siya. Saglit, tawagin ko lang po. Wika naman ni Marco sabay takbo na paalis. Mabuti pa, para kumain na. At ikaw sabay ka na rin kumain. Pahabol na sigaw ni Aling Ising. Matalik na magkaibigan sina Myrna at Ising noong bata pa lamang sila. Kaya naman noong sila na ang may asawa, ay ang kanilang mga anak naman ang naging matalik na magkaibigan. Madalas niyang kupkupin si Marco kapag wala ang ina at ama nito. Mayroon kasi ang mga itong pesto sa bayan, nagtitinda ng gulay at kung uuwi ay 7:00 pa ng gabi. Samantalang si Marco ay naiiwan mag-isa sa bahay at binilinan si Aling Ising na tignan-tignan paminsan-minsan. Opo! Tumakbo na si Marco sa kanilang mga kalaro para hanapin si Leia at pauwiin na. Umakyat pa ito ng puno para tanawin kung saan banda si Leia naglalagi. Makulit kasi ito at hilig ang larong tago-taguan, kaya naman kailangan niya pang tanawin kung saan ito naroroon. Nang makita ay agad niya itong sinigawan. Leia! Ang baho mo na! Maligo ka na daw sabi ng inay mo! Pangaasar ni Marco. Dito, sabay baba sa puno at takbo sa bahay nila Leia. Maya-maya lang din ay dumating na si Leia na mabibigat ang hakbang pagdating sa pagkainan. Nagmamaktol si Leia sa kanyang nasaksihan. Sinasandukan ng kanyang nanay Ising si Marco at ito pa ang magkatabi sa upuan. Padabog na naglakad si Leia at umupo sa mesa. Ano bang problema mo, Leia? At pagkahaba-haba naman niyang huso mo, wika ng kanyang ina. Tumawa naman si Marco habang nangaasar pa sa kanyang malaking pagsubo at pagnguya ng kinakain na toge. Nay, bakit naman dito mo pinakain si Marco? Ampunin mo pa ba yung pangit na yan? Wika ni Leia at nanatiling nakanguso. Ay, oo. Magpapalit kami ni Myrna ng anak. Sa akin si Marco, doon ka kay Myrna. Biro pang wika ng kanyang nanay Ising. Habang kumakain sa hapag, ay nagsusumbong pa ito sa kanyang ina kung paano ito inaway ng kanilang kalaro at pinagtanggol ni Marco. Ngunit kinuwento rin niya kung paano siya tinawag ditong mabaho sa labas. Tawa naman ng tawa ang kanyang ina sa kanyang mga kwento kasabay ni Marco. Habang si Leia naman ay galit na imbes kaawaan ay tinawanan pa siya. Hindi naman mali si Marco, Leia. Ang dungis mo na at amoy, hindi na talaga maganda. Wika pa ng ating bebang nito na nagpalakas lalo ng tawa. Maya-maya pa pagtapos kumain ay nagpaalam ang mga ito na maliligo sila sa ilog. Malapit sa kanilang tambayan, pumayag naman si Aling Ising, basta at mag-iingat sa paligid. Marco! Halika rito! At may isdang maliliit to!
Wika ni Leia mula sa malayo. Agad namang napalingon si Marco, ngunit okupado ang isip nito sa pag-aayos ng kanilang mga sabon at sinasampay ang damit. Nasa 10 taon pa lamang magkaibigan. Maya-maya lamang ay sumigaw ulit si Leia. "Wa! Madulas pala dito!" Alanganin na wika nito. Agad na lumapit si Marco kay Leia at inabot ang mga kamay nito. Ngunit huli na, nadulas na si Leia at nagdugo na ang kanyang kuko. Bumalik sila sa puno. Iyak ng iyak si Leia, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa mga sinasabi ni Marco. "Katangahan mo kasi eh. Sinabi na ni Aling Ising na mag-iingat. Tila ka kasi kapatid ni kamatayan sa lakas ng loob mong yan." Sermon ni Marco kay Leia. "Hindi ako tanga!" Wika ni Leia na may diin. "Oh, edi hindi na, kaso di ka nag-iingat." Pagsuko naman ni Marco habang nililinisan ng isabon ang paa ni Leia at pinupunasan ng hinubarang damit. "Nag-iingat ako!" Nguso pang dahilan nito. Talagang matigas ang ulo ni Leia at hindi sumusunod kahit sa nanay Ising niya. May sarili itong desisyon at hilig nito ang mga delikadong bagay. Ngunit kahit na ganoon ay masipag naman ito sa gawaing bahay at magalang sa mas nakakatanda sa kanya. "O sige nga, kung nag-iingat ka, ilan nahuli mong isda?" Paghamon ni Marco dito. Tuwang-tuwa ito sa tuwing makikita ang nakausting nguso ni Leia. "Isa." Wika nito na may kumpiyansa sa sarili. Malakas naman na humalakhak si Marco. Batid niyang inaamin na nito na naging tanga nga siya, kaya naman siya ay nadulas. "Totoo naman isa naman talaga Pagdadahilan pa ni Leia, sabay pakita ng istang nadurog na sa kaniyang kamay at puno na ng dugo. Hindi nababatid na isda ito dahil mukha na lamang itong karne sa lasog na lasog. Kahit ang mata nito ay luwa na at wala na ang bibig nito. Tila ba inaswang ang istang nasa kanyang kamay. Mas lalong naiyak si Leia. Maingat niya pang hiniwa-hiwalay ang lasog-lasog nitong katawan para hanapin ang puso nito. "Ano ba yung ginagawa mo?" "Lalansa ka niyan," wika ni Marco. Nagtataka sa kinikilos si Leia. "Hinahanap ko yung puso ni Rex." Putol-putol na wika nito sa kakaiyak. "Rex?" Nagtataka namang tanong ni Marco. "Oo, itong isda si Rex." "Wow! May pangalan ka agad? Bakit pa?" Iyak pa nito, sabay palo sa tawang-tawa na Marco. Pagkatapos maligo, bago umuwi ay binigyan nila ng maayos sa libing ang mahal na isda ni Leia. Kumuha pa ito na stick at namitas na mga bulaklak. "Yumuko ka?" Wika niya kay Marco habang pilit na niyuyuko ang ulo nito gamit ang kanyang kanang kamay. "Ito na nga," muling pagsuko ni Marco. Madalas magkasama ang dalawa, kaya naman alam na nila ang gawin ng isa't isa na kahit magkasakitan na sila ay hindi sila maghihiwalay. Best friends forever nga kung ituring nila ang isa't isa mula pa sa kanilang mga ina. "Pasensya na, kaibigang Rex. Ito lang ang kaya kong libing para sa iyo sa ngayon. Hindi ko sinasadyang durugin ka gamit ang mga kamay ko." Hindi na natapos si Leia ang kanya sasabihin nang muling tumawa si Marco. Agad niya itong binato ng tsinelas, kaya naman napatakbo na ito papalayo. Pag-uwi sa kanilang bahay ay agad itong kinuwento ni Marco sa ina ni Leia, kaya napuno na naman ng tawanan ang kanilang tahanan. Lumipas ang ilang taon ay nasa high school na ang matalik na magkaibigan. Isang hapon sa ilalim ng puno ng mangga, habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, tinipon ni Marco ang lahat ng kanyang lakas sa loob. Tinignan niya si Leia na tila napakaganda sa liwanag ng dapit hapon at inisip kung ito na ba ang tamang oras upang sabihin ang nararamdaman niya.
Ngunit sa bawat pagbukas ng bibig niya, may pumipigil sa kanya. Alam mo, Leia, kapag kasama kita, pakiramdam ko ang dali ng lahat. Ani ni Marco. Ngumiti si Leia at tumingin sa kanya. Pareho tayo, Marco. Buti na lang at nandyan ka palagi. Napawi ang lakas ng loob ni Marco. Ayaw niya sirain na maganda nilang samahan, kaya't pinili niyang itago na lamang ang nararamdaman niya. Ang hindi niya alam, ganoon din ang iniisip ni Leia. Mahal niya rin si Marco, ngunit natatakot siyang baka kapag inamin niya ito, magbago ang lahat. Dumating ang araw na kinailangan ni Marco na lumuwas sa Maynila upang magtrabaho. Naiwan si Leia sa baryo. Nag-aalaga ng kanilang lupain. Nagpaalam sila sa isa't isa sa harap ng istasyon ng bus. Mag-iingat ka palagi, Marco. Huwag mong kalimutan ang mga sinabi ko sa'yo. Pili ni Leia habang pilit na itinatago ang luha. Oo naman, Leia. Pangako, hindi kita makakalimutan. Tugon ni Marco. Ngunit hindi naging madali ang buhay. Naputol ang kanilang komunikasyon at nagdaan ang maraming taon na hindi na sila nagkausap. Si Marco ay nagpatuloy sa kanyang trabaho sa lungsod, samantalang si Leia ay nanatili sa baryo. Pinangangalagaan ang kanilang pamilya. Leia, kailan ka ba magkakapamilya? Tanong ng tindera na katapat niya. Ay, wala po sa isip ko yan. Sa ngayon, unahin ko po muna ang ina at hindi po siya panghabang buhay na makakasama. Napakagaling mo talagang bata. Siguro ay tuwang-tuwa sa iyo ang ina mo. Samantalang itong sakop ko, teenager ay may mga anak na, mga nagmamadali. Akala mo'y mauubusan ng lalaki. Wika na matandang tindera sa tapat ng kanyang tindahan ng gulay. Ilang taon na ang nakalipas na mapagdesisyon ni Leia na magtayo ng gulayan. Bukod kasi sa dagdag kita ito, ay makakalibre pa sila ng gulay na ulam. Dati siyang nagtatrabaho sa bakery hanggang sa nakaipon at nakaupa ng pwesto sa palengke. Araw-araw ay tanong sa kanya ng kanilang mga kapitbahay kung kailan siya mag-aasawa. Minsan pa nga nabanggit ng mga ito ang kanyang kababata na si Marco na batid niya ay may pamilya na rin sa edad nila. Anak, wala ka bang napupusuan? Biglang tanong ni Aling Ising. Nay, anong tanong po ba yan? Wika ni Leia, gulat sa tinuran ng kanyang ina. Natanong ko lang naman anak, kung kami ang iniisip mo, okay na kami. Pwede ka na mag-asawa. Para mayroon na rin akong apo sa iyo. Ikaw na lang ang walang anak. Wika ni Aling Ising. Hindi naman na ito pinansin ni Leia. Alam niyang nag-aalala lamang ito sa kanya. Lumipas ang 3 dekada. Parehong hindi nag-asawa sina Marco at Leia. Sa kabila ng kanilang tagumpay sa kani-kanyang larangan, nanatili ang puwang sa kanilang mga puso. Sa edad na 50, nagpasya si Marco na bumalik sa baryo upang magbakasyon. Habang naglalakad siya sa palengke, nakita niya ang isang pamilyar na muka. Si Leia, nakaupo sa tindahan ng gulayan, nag-aayos sa mga paninda. Leia? Tanong ni Marco, hindi makapaniwala. Nilingon siya ni Leia at nanlaki ang mga mata. Marco? Ikaw pa yan? Nagkatingin na sila at tila nawala ang mga taong nasa paligid. Sa isang iglap, bumalik lahat ng alaala ng kanilang kabataan. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Leia, sabik na sabik. Nagbakasyon lang. Matagal na rin akong gustong bumalik dito. Hindi ko akalain na makikita kita. Sagot ni Marco, hindi maitago ang saya. Nag-usap sila ng matagal, hanggang sa napagpasya nilang maglakad-lakad at bumalik sa ilalim ng parehong puno ng mangga kung saan sila madalas mag-usap noon.
Sa ilalim ng puno, muling nagbukas ng damdamin si Marco. Leia, may isang bagay akong matagal nang gustong sabihin sa'yo, pero natakot ako noon. Ayokong masira ang pagkakaibigan natin. Panimula ni Marco. Tumingin si Leia sa kanya, tila hinihintay ang sasabihin niya. Mula noong mga bata pa tayo, mahal na mahal kita. Pero hindi ko nasabi dahil natakot akong baka hindi mo ako magustuhan pabalik. Patuloy niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Napaluha si Leia at ngumiti. Marco, bakit hindi mo sinabi noon? Ang tagal ko ring inasam na marinig yan mula sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Talaga? Bakit hindi mo na sinabi? Pareho tayo. Natatakot din ako. Pero ngayon, hindi na natin kailangan magtago. Mahal din kita, Marco. Sagot ni Leia. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Leia. At sa wakas, ang damdaming itinago nila na mahabang panahon ay nabigyang laya. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga panahong nawala, sa mga pagkakataong sana'y nagkaroon sila ng lakas sa loob noon, at sa bago simula na naghihintay sa kanila ngayon. Mula noon, hindi na naghiwalay sina Marco at Leia. Magkasama nilang binuo ang pangarap na iniwan nila noong kabataan pa nila. Sa edad na 50, natutunan nilang hindi pa huli ang lahat para sa pag-ibig. Pinatunayan nila na ang pagmamahal, gaano man katagal na nawala, ay muling mabubuhay kung ito'y tunay. At sa ilalim ng parehong puno ng mangga, ipinangako nila sa isa't isa na hindi na sila muling magkakalayo. Leia, salamat at hinintay mo ko. Bulong ni Marco habang magkahawak kamay sila. Marco, salamat at bumalik ka. Sagot ni Leia. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pagmamahal. At sa wakas, natagpuan nila ang kaligayahang matagal nang nakalaan para sa kanila. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!